ating pong topic about worship. Sa ating pakikinig, ito po'y pag-worship. Sa ating pag-awit kanina, ito ay pag-worship. Kaya sana walang pauli-uli. Okay, walang makaka-distract kasi ito'y about worship po. Amen. Walang pulong-pulong. Amen. Amen mo. Amen. Praise God. Tayo po ay nasa part 3 ng ating pag-uusap about the message ng worship. So, hindi po nyo nadaluhan ang part 1. Kung hindi nyo nadaluhan ang part 2, nasa JA1 ba 1 page po iyan. At tayo po'y pinaalalahanan na tayo ay nilikha ng Diyos para mag-worship. In Psalms 95, 6-7, the Bible says, "Come, let us bow down and worship Him." Tayo po'y tumayo and then aktuhan po natin ang ating binabasa. Parang ibang iyo. Nasa part 3 tayo. Come, let us bow down, ERV. ERV ang aking ipinadala. Okay, ERV. Yung ERV. Okay, okay. Siya, iba yun. Yung come, let us. Sige, ayan, and then come. Wala ba dyan? Ba't nasa akin? Yan. Sabay-sabay po tayo. Aktuhan po natin, okay? Sama-sama po tayo. Come. Come. Let us worship and bow down, kneel down, kneel. Kneel down before the Lord our Maker, for He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand. Father, we worship You. Father God, Jesus Christ, Son of God, we worship You. Holy Spirit, we worship You in spirit and in truth. We honor You, we adore You. In Jesus' name, amen. Yan po ang worship. Bowing down, kneeling down. In other words, obedience, submission. Submission sa gusto ng Panginoon. When you submit yourself, yun po ang bowing and kneeling. Nagpapasakop ka sa Diyos, sa gusto ng Panginoon. Ito po ay pagsamba. Pinag-aralan po natin na walang ibang sasambahin kundi ang nag-iisang Diyos, ang trono ay langit, ang tungtungan ay lupa. The power of worship, part 3. Number 1, ano yung kapangyarihan na meron ang pagpupuri? Number 1, worshiping God in His Spirit and in truth, surrendering to Him, brings blessing. Gusto mo ng pagpapalang, gusto mong may dagdag na pagpapala? Worship God. In His Spirit and in truth. Jeremiah 32:39. Sabay-sabay po tayo. I will give them one heart. One heart and one purpose. To worship Me forever. For their own good and for the good of all their descendants. And I will make an everlasting covenant with them, sabi ni Lord. I will never stop doing good for them. Ang ganda. Jeremiah 32:39. I will give them one heart. Isa lang puso. Isang uri ng puso lang ang gusto ko, sabi ni Lord. Pusong mapagsamba. Anong purpose? One heart and one purpose. Marami tayo pero ang gusto ng Panginoon, magkaisa ang puso natin at magkaisa tayo sa isang purpose. Anong purpose ng buhay natin?
Anong purpose po? Laksan po natin. To worship God forever. Sa anumang panahon, anumang sitwasyon, may problema man, may pagpapalamang malaki o magpapalang maliit lang, worship God. Why? Worship God forever. Ang forever po ba'y may katapusan? Wala kang pwedeng maging dahilan para hindi ka mag-worship. Walang pwedeng dahilan para hindi sumamba. Wala kang pwedeng maidahilan para hindi magpasalamat dahil hindi kayang bilangin ang pagpapala ng Panginoon. At ang maganda rito, basahin uli natin ang sabi ng Panginoon, I will give them one heart, one purpose, and that purpose is to worship me. Sabi ng Panginoon, i-worship daw siya forever. At pag ginagawa daw yung pag-worship, pagsamba, pagpapasalamat, pagpupuri sa Diyos, pag-awit ng buong puso, pagsunod sa gusto ng Panginoon, ano daw ang mangyayari? For their own good and for the good of all their descendants. Sino raw ang pagpapalain kapag ikaw ngayon pa lamang ay may pusong mapagpurit, mapagpasalamat? Sino ang pagpapalain? Hindi lang ikaw, kundi ang iyong salinlahi. Up to 4th generation. Sinong masaya roon? Ang iyong kaapo-apuhan ipagpapalain. Kanino ito ipinangako? Sa mga pusong mapagsamba. Tinuruan ko kayo, paano ba ang tunay na pagsamba? Nilingdang bawing daw ang puso'y mapagpatawad, ang puso'y mapagpasalamat, mapagpuri, masunurin, mapagmahal, una sa Lord. Hindi lang ikaw ang mapapagpala, kundi ang iyong salinlahi, up to 4th generation. Sabihin natin, thank you, Lord. At sa pagsamba daw, ito'y forever. Ibig sabihin, sa mga pusong may pagsamba, hanggang langit, sasamba tayo kasi forever. Wala tayong gagawin sa langit, kundi ang magpuri. Hindi ka magtatrabaho, hindi ka mahihirapan, hindi ka mapapagod, sapagkat ang gagawin natin, sumamba sa Panginoon. Sino ang makakasama kung palangit? Taas ang kamay at ipalakpak sa Panginoon. Wala tayong gagawin doon, kundi magpuri, sumamba. Yan ang purpose ng buhay natin. Parangalan ng Panginoon sa iyong pananalita, sa iyong pag-iisip, at sa iyong paggawa. Ang sabi pa rito I will make. Kakaproblema ho ang ating laptop. Nahingi ng kapalit. And I will make, sabihin mo padating ng kapalit na bagong laptop. And I will make an everlasting covenant with them. I will never stop doing good for them. Ang naniniwala rito ay masayang masaya. Pakita mo nga na ikaw ay masaya. Dahil si Lord ay hindi hihinto na ikaw ay pagpalain. Si Lord ay hindi hihinto na ikaw ay pagpalain sa loob at labas ng iyong tahanan. Kung ang iyong puso ay may pusong mapagpuri, mapagsamba, pangako ni Lord, hanggang kaapu-apuhan mo'y pagpapalain niya. Hindi siya titigil na ikaw ay pagpalain. Ito ay covenant, everlasting covenant ni Lord. Sabi mo, thank you, Lord. Sinong naniniwala ron? Everlasting covenant ni Lord, mararanasan mo at ng iyong kaapu-apuhan. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, tayo'y may pusong mapagpuri. Mararanasan natin ang everlasting covenant ni Lord.
Tayo'y pagpapalain hanggang kaapo-apuhan. Hapo-apuhan. Kaapo-apuhan pagpapalain. Nasaan ang mga kamay ng pagpapalain ni Lord? Sino naniniwala? Hindi po ako may sabi nito. Ito nasa Jeremiah 32:39. That is the power of worship. You will be blessed and your descendants. Pagpapalain. Sabi mo, nakaw, matindi ang manggaganap na pagpapala sa taong 2025 dahil ngayon pa lamang inihahanda na ni Lord ang iyong puso. Binibigyan kanya ng pusong mapagpuri. Sabihin mo, ako yon, may puso ako mapagpuri. Naniniwala ako sa Jeremiah 32:39. Sabihin mo siyang kaliwat kanan. Ala. Daigin nyo naman ang first service. Ang first service, excited na excited. Gusto ko makita sa second service, mas excited. Sabihin mo, naniniwala ako sa pangako ni Lord. Everlasting covenant. God will never stop doing good. God will never stop doing good in your life. Humanap ka ng sasabihan, tatlo. Humanap ka ng sasabihan. Tayo, tayo. God will never stop doing good. 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 Sa mga worshiper ni Lord, taas ang kamay ng worshiper ni Lord. God will never stop. And God will do good things to your descendants also. Alin ang descendants? Hanggang sa mga apo, kaapo-apuhan. Patingin nga ng mukhang masaya sa pangako ng Lord, sa covenant ni Lord. Tingnan mo ang katabay mo. So worshiping God in His Spirit and in truth, surrendering to Him, brings blessing. And there is only one purpose of life. Only one. To worship Him. Parangalan mo, pararangalan ko, ang Panginoon sa buhay ko. Sino ritong gustong maparangalan si Lord sa buhay mo? Taas ang kamay. Lord, naririto ang mga kamay namin nakataas. Nais namin, Panginoon, kayo'y maparangalan. Kayo'y mapasalamatan sa magitan ng buhay namin. Biyayaan nyo kami. Release right now your abundant grace in every situation ng iyong mga anak. Release. Nais namin kayong maparangalan. Nais namin kayong mapasalamatan, madakila. Kumilos kayo sa mga panalangin ng bawat isa. Kumilos kayo sa mga sitwasyon ng bawat isa. Ama, we will worship you, Father, in Jesus' name. Holy Spirit of the living God. Luwalhatiin ninyo ang inyong pangalan sa buhay ng bawat isa. Luluwalhatiin nyo, Father God, ang inyong pangalan sa buhay ng bawat isa. We claim it, Lord God, in Jesus' name. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, maluluwalhati ang Panginoon sa iyo. Paano? Sa pag-aaral natin, mauunawaan natin paano mapaparangalan si Lord. So worshiping God in His Spirit and in truth, surrendering our lives to Him, brings blessing. Jeremiah, yung ating binasa, Jeremiah 32:39. Meron po tayong example dito. Abraham's willingness to sacrifice his son. Basahin po natin. Paano po natin makikita yung totoong yung puso ng taong talagang sumasamba sa Diyos? Akin pong kinuha nung isang linggo ay si Jesus Christ. Dahil talagang nag-surrender siya ng will niya sa Panginoon, sa Ama. Ayaw niya, sabi niya, kung pwede, alsin niyo ang saro ng paghihirap nung siya nasa cross. Pero sabi niya, Ama, wag ang kalooban kundi ang kalooban mo. Si Jesus Christ ang ating greatest example ng pagsunod. At ngayon, si Abraham, ang ating pag-aaralan. Paano pinakita ni Abraham ang pagsamba?
Ang pinakita ni Abraham sa ating babasahin ay pagsambang may pagsunod sa Diyos. Pagsambang may pagmamahal sa Diyos. Ito kaya ang meron ka. Pagsambang may pagsunod sa Diyos, pagsambang nagmamahal sa Diyos ng higit. Ano po yung pagsamba na meron sa Abraham? May pagsunod at lubusang pagmamahal. Tingnan po natin sa ating babasahin. Dito natin makikita yung totoong taong sumasamba. Kalakip ang pagsunod at pagmamahal. Genesis chapter 22, 1 to 19. Basahin po natin verse 1. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos. Abraham, narito po ako. Tugon naman ni Abraham. Verse 2. Pagkatapos sinabi niya, dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. Pumunta kayo sa lupain ng Moriah. Sino po ang nagsasalita? Si Lord. Sino ang kausap? Si Abraham. Pumunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ialay mo sa akin bilang handog na sinunog. So again, sino po ang kinausap? Si Abraham. Sinong nakipag-usap kay Abraham? Si Lord. Ano ang ginawa ni Lord? May iniutos. Verse, anong utos? Dalhin ang kaisa-isang anak. Yung pong kaisa-isang anak na si Isaac ay ipinanganak na sila ay matanda na. 100 years old si Abraham nung ipanganak. 89 years old si Sarah. Sa panahon ngayon ay lola na yon. Yun yung panahon na nanganak. Yun ang inihintay nilang matagal na. Ngayon, nung dumating na si Isaac, nabuhos na ang loob at panahon, oras ni Abraham. Siyempre, matagal hinintay ang bata. E di naroon na ang kanyang oras. Nakuha na ang oras ni Abraham. Namarahil ang Panginoon ay nakaramdam ng sino kayang mahal mo, Abraham, ngayon? Yang anak mong hinihintay o ako? Kaya sinubok. Sabi mo siya ang katabi, sa panahon ba ngayon may test ka? Kung sino talaga ang mas mahal mo? Sino rito mas mahal ang boyfriend? Mas mahal ang girlfriend? Mas mahal ang sarili kaysa Lord? Taas ang kamay. Wala, ano? Sino namang nagsasabing mas mahal mo talaga ang may-ari ng buhay mo? Palakpak mo, 2 kamay. Amen. May blessing po dyan. May blessing. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo. Ialay mo sa akin bilang handog na sinunog ang iyong anak. Verse 3. Kinabukasan, maagang nagsibak si Abraham ng mga kahoy na gagamitin sa paghahandog at isinakay niya ito sa asno. Lumakad siya kasama si Isaac at ang dalawa niyang aliping lalaki papunta sa lugar na sinasabi sa kanya ng Diyos. Saan yon? Moriah. Verse 4. Nang ikatlong araw ng kanilang paglalakbay, ano gang layo? Sabihin mo ka, layo?
ng ikatlong araw ng kanilang paglalakbay, nakita ni Abraham sa di kalayuan. Natanaw. Hindi pa pala nakakarating, 3 araw na, pero natanaw na. Sa di kalayuan, ang lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Verse 5. Kaya sinabi ni Abraham sa dalawa niyang alipin, dito muna kayo, sabay-sabay tayo. Sandali, 5. Kaya sinabi ni Abraham sa dalawa niyang alipin, dito muna kayo, bantayan niyo ang asno, dahil, wag niyong hayaang malakas pa ang tinig ng bata kaysa inyo ha, ang matanda na kayo. 1, 2, 3, go. Dito muna kayo, babantayan ninyo ang asno, dahil aakyat kami roon para sumamba sa Diyos. Babalik din kami agad. Sandali, dito muna kayo. Nakakatuwa sa Abraham. Napakalinaw sa kanya ng ipinapagawa ng Lord. Malinaw sa kanya na ang kanyang gagawin ay pagsamba. Yung pagsunod, malinaw kay Abraham na ito'y pagsamba. Kaya sabi niya, dito muna kayo, bantayan niyo ang asno, dahil aakyat kami sa bundok para sumamba sa Diyos. Sa pagsunod, ito po'y pagpapakita ng iyong pagsamba. Sa iyong pagbibigay ng iyong ikapo, pagdadala ng ikapo, ng iyong tithes, ng iyong pledge, ng iyong offering, ng iyong first fruit, ito pinakikita mo ang iyong pagsunod, ito po'y pagsamba. Yung piliin mo na narito ka, ito'y pagsamba. Kaya po tayo may 3 services. Para lahat ng tao, wala nang ikatwiran pa na ako naman hindi pwede ng morning, may handaan sa amin. Di sa afternoon. Sakripisyo talaga, ilang araw sila para makasamba. 3 araw. Kayo ilang minuto bago makarating dito. Gets? Kakaiba. Tingnan nyo mamaya, ang tindi ng blessing. Kasama ka sa ginawang pagsunod ni Abraham. Kasama ka sa tatanggap ng pagpapala. Maniwala ka nakalagay dito. Mamaya lang. Ang linaw kay Abraham. Ang gagawin niya na pagsunod ay pagsamba. Malinaw din kay Abraham. Kailangan magdeklara ka ng gusto mong mangyari. Anong sabi ni Abraham? Babalik din kami agad. Sandali, ba't kami? Ilang gang aakyat sa bundok? 2. Sinong kasama ni Abraham? Sa Isaac. Sinong ihahandog? Sa Isaac. Ay, anong gusto ni Abraham? Sinabi niya ang gusto niya. Sumusunod siya sa Panginoon. Pero sinasabi niya ang gusto niya. Babalik kami agad. Ano ang kailangan nating gawin? Sabihin mo kay Lord ang gusto mo. Bahala si Lord pumatol sa gusto mo. Sabihin mo kay Lord ang gusto mo. Hindi naman ikaw masusunod. Pag sinabi mo, Lord, gusto ko, bumalik kami ng aking handog. Bahala kayong mamroblema kung papaano. Hindi naman problema si Lord Dahil nakahanda na. Sabihin mo lang ang gusto mo. Sabi ni Lord Matthew 7:7, ask. Humingi ka. Seek. Humanap ka. Pag ikaw ay humingi, ikaw ay bibigyan. Pag ikaw ay humanap, ikaw ay makakasumpong. Pag ikaw ay kumatok, ikaw ay pagbubuksan. Pero syempre, hindi ibibigay ni Lord ang makakasama sa iyo. Taas ang kamay ng gusto mo, ibigay ni Lord sa iyo kahit makakasama. Diba? Wala. Sino naman nagsasabing, Lord, hinging ko man yung gusto ko, kung hindi makakabuti sa akin, wag mong ibibigay. Sabihin mo ngayon. Gusto ko, Lord, ang matanggap ko ay best.
Pumalak pa ang gusto matanggap ay best. Amen, Lord. This year and the years to come. Eto ngayon, babalik din kami agad. Si Abraham very optimist, positive. Tanungin mong katabi, ikaw ka positibo? Dapat positibo. Sabi ni Abraham, may pinahandog sa kanya, si Isaac, ang ihandog niya, handa naman siya. Pero nagdeklara siya, babalik kami. Anong gagawin ni Abraham? Malinaw sa kanya? Pupunta sa bundok, sa muraya para maghandog, yung handog at sakripisyo. Anong tawag doon? Anong tawag doon sa paghahandog at sakripisyo? Pagsamba. Nagpunta ka rito, nagsakripisyo ka. I pray and decree and declare, totoo ang iyong pagsamba. Nakapokus ka kay Lord. Sabihin mo siya ako tabi, nakapokus ako. Ikaw ga? Ikaw ga? Ikaw ga? Pumalak na ka, nakapokus kay Lord. Eto pa. Ito'y pagsamba. Pupunta sila para sumamba, pero 3 araw. Nag-travel ng 3 araw. Ang tindi naman ng testing kay Abraham. Sabi mo sa iyong katabi, alin kaya matinding test? Sa iyo o kay Abraham? Si Abraham nakapasa. Deklarahan mong katabi mo, kaliwat ka na makakapasa ka rin. Papasa ka. In Jesus' name, pasado ka, pasado ka, pasado ka, pasado ka. Pasado tayo sa pagsubok. Sabi mo, Lord, papasa ako. Tingnan mo ha, ganda nito. Verse 6. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang mga kahoy na gagamitin sa paghandog. Siguro binata na yon. At siya si Abraham nagdala ng itak at sulo. Kasi maghahandog eh. May sulo, may itak, may ihahandog mga kahoy. Ganyan talaga, sakripisyo talaga. Sabi mo sa iyong pagsamba, sakripisyo. Sa pagtatanim, sakripisyo talaga para sa iyo na, pero hindi ka kukuhanan. Gusto ni Lord, dagdagan pa ang meron ka. Sa ating pagtatanim, ang gusto ni Lord, madagdagan ang meron ka pa. Sino rito ang tatanggap pa at tatanggap pa at tatanggap pa nagtatanim, ani. Amen? Protected. Ang blessing mo. Naalaala ko eh. Time muna ha, kwento. Protected ang blessing pag ikaw ay magtatanim. Sino rito ang nakakatanda ng aking salamin na flip? Na kapag ako'y nasa initan, ito po progressive, ito'y transition, pero may flip pa para darker. Naupuan ko, LGL night, like group leaders night, doon sa Mega. Naupuan ko, pero hindi nabasag at nagagamit ko pa. Sino nakakatanda nun? Taas ang kamay. Yan. Buti si Weng, natandaan. Sino pa sa mga leader nakatanda nun? Siya lang. Kayo pala, hindi kasama sa LGL night. Naupuan ko yun. Ito pang matindi nung isang araw. Nung isang araw, nariyan ang anak ko eh. Nakahabilin yung sasakyan niya sa aming garahe. May pinuntahan po kami nung Sunday. Sunday yata yun. Christmas. Yun. Gabi na kaming umuwi. So, ang aking sweetheart, ang pastor ang nagbukas ng gate. Aking anak, na nasa unahan, inialis naman yung kanyang sasakyan sa aming garage. Ako naman, tumayo, ako'y nasa back seat. Yung itong hairband na ito, tingnan yung aking hairband. Anong kulay? Black ha? Black. Hindi ko alam napalagay dito. Nung ako'y tumayo para lumipat sa front seat para mag-drive, ipapasok ko ang sasakyan sa garahe, hindi ko alam nagpatak. Hindi ko alam na narito. Nalaman ko lang kinabukasan. Gagamitin ko. Nasaan ang hairband ko? Hindi ko makita. Nakalabas na akong garahe, sarado na ang aming bahay. Sabi ko, my love, nakalabas na ang sasakyan, kinabukasan, nakalabas na siya, magdadrive. My love, ang aking hairband, nakita mo ga? Baka nariyan sa sasakyan. Sabi niya, may nakita ako. Yun, naroon, malapit sa halaman. Doon sa karsada. Paano nangyari yun? Di naalaala ko, narito,
Siguro pagtayo ko, pumatak. Pero magandang balita, walang kumuha. At eto, suot ko pa. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, in the little things, poproteksyonan ni Lord. Basta ikaw ay tapat, ikaw ay masunurin, ikaw ay number 1 mo sa buhay mo, si Lord. Amen. In the little things, I appreciate what God is doing in my life. Ano ba naman tong hairband? Pwede naman akong bumili. Pero ang nakita ko roon, pati hairband, iningatan ni Lord. Yung pagambuhay mo, ang hindi ingatan ni Lord. Yung pagang future mo, ang hindi ipaglaban ni Lord. Hairband? Maraming mabibili sa palengke. Pero wow, sabi ko, wow. Nangyari din itong buwan na to. Puno ang tricycle. Hindi kita ng aking asawa. Siya nagdadrive. Sabi ko, my love. Alin? Ang tricycle. Sabi niya, hindi ko kita. Puno ang tricycle. Kung hindi sa pag-iingat ng Panginoon, ilan ang laman nun? 4. Driver, nasa likod ng driver, at saka 2 nasa loob. Kung hindi sa pag-iingat ng Panginoon, buhay at sasakyan may damage. Pero dahil iningatan ng Panginoon, ang Diyos ay mabuti at tapat. Karapat dapat siyang sambahin sa Espiritu. Kasi hindi niya nakita eh. Gumagawa. Sabi mo sa iyong katabi, maniwala ka. Gumagawa ng magandang patotoo araw-araw si Lord sa buhay mo. Huwag kang magsasawang magpatotoo. Huwag kang magsasawang magpuri sa Panginoon. Kagaya ni Abraham. Puno siya ng pananampalataya. Kaya sabi niya, babalik kami agad. Sinabi sa alipin. Ihandog si Isaac, kasama si Isaac pagbalik. Tingnan natin kung nangyari ang kanyang idiniklara. Kausapin ko kayo. Pag nangyari sa Biblia ang kanyang idiniklara, kailangan magdeklara ka mamaya ng gusto mong mangyari. Usapan yan. Tingnan natin sa Biblia kung nangyari yung diniklara ni Abraham. At pag nakitang natin nangyari, ikaw at ako magdedeklara ng gusto mo para sa iyo at sa iyong pamilya. At mananalig kayong ito mangyayari. Hindi pa rin na-agree ang iba. Verse 7. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano yun anak? Tugon ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong. Ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Ayos tong Isaac ah. Tupa ha. Nagdeklara na siya. Ama, hindi ako ihahandog. Kinakabahan ako. Siguro sabi ni Isaac, Ama naman, huwag ako. Tupa, ihahandog. Pinarinig niya sa Diyos. Ama, ako na may willing ihandog. Siguro sabi ni Isaac, Ama sa langit, willing naman ako, pero pwede namang tupa. Yan sabi ni Isaac, meron na tayong apoy, panggatong, ngunit nasaan ng tupang ihahandog? Minention talaga ha, minention. Kaya tayo sa ating mapananalangin, i-mention mong gusto mo. Bahala ang Ama. Hello? Sino grito ang gustong makaranas ng promotion? Sabihin mo kay Lord. Sabihin mo. Himala ng kagalingan. Magamit ng Panginoon ang buhay. Mapagpala ang Diyos sa kanyang buhay. Hindi pa naamin ng iba. Ano kayang gusto? Sino gustong tumanggap ng hindi mo akalaing sorpresa? Sabihin mo kay Lord, surpresahin mo naman ako, Lord. Sabihin mo yan sa Panginoon. Ito si Isaac. Ama, nasaan na ihahandog na tupa? Alam po kaya ni Isaac na siyang ihahandog, pero hindi niya pinarinig. Sinabi niya sa Ama sa langit ang gusto niya. Eto ngayon, verse 8. Sumagot si Abraham, Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon.
Alam mo, minsan, masarap sa kausap ay yung positive. At ang response naman ng kausap, positive din. Kita nyo? Kita nyo? Kita nyo? Positive si Isaac. Ama, nasan ang tupang ihahandog? Dahil pa positibo yung anak, positibo rin si Abraham. Sabi ni Abraham, ang Diyos ang magpo-provide. May tanong ka ba, nasaan ang ibabayad kong pera para sa utang? Anong sagot natin sa kanya? God will provide. Anong kailangan mo? Anong kailangan mo? Anong kailangan mo? Promotion. God will make a way. Healing. God will provide healing. Ano pang kailangan mo? Maraming benta, maraming kliyente, maraming ano pa? Maraming ano pa? Proyekto. God will provide. Trabaho, lokal at abroad. God will provide. Ano pa? Ma-PR, magkaroon ng visa, ma-PR. Matatakaan ang mga papel, papuntang Australia, Canada, Sampa, Singapore, ano pa? Dubai, ano pa? God will provide. Ano pa? Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya't nagpatuloy sila sa paglalakad. Ang sarap ng mag-ama, mag-ina, mag-asawa, ng usapan ay positibo. Hindi ka mapapagod. Di po ba? Kakatuwa naman rin mag-amangari. Maghahandugan na sa Panginoon, 3 araw na naglakbay, hindi ko alam kung saan natulog. 3 araw ha? Pero ang usapan nila, kalma lang. Sabi mo siya, ang katabi, kalma lang, kalma. Maging positive lang, maging positive. Sinong gusto rito ang kausap ay laging positibo? Hindi yung ahin ako, buhay ko. Hala? Ay, kamusta ka? Are, buhay pa. Huy, wag gayaan. Huwag gayaan, ha? Huwag naman gayaan. Kumusta ka ga? Aray, nahinga pa? Huwag gayaan. Huwag naman gayaan. Ay, ano sasabihin? Ito, mabiyaya ang Diyos. Kumusta ka? Mabiyaya ang Diyos. Naku, grabe ang padating na blessing. Grabe ang ginagawa ni Lord. Grabe. Huwag mong sasabihin ang salitang grabe ang ginagawa ng kaaway. Sabi mo siya, huwag mo yun sasabihin. Ang sabihin mong grabe ay ang ginagawa ng Lord at gagawin pa ni Lord. Sabihin natin, grabe Lord ang ginawa mo sa taong 2024 at grabe pa Lord sa year 2025. Woo! Pumalakpak kay Lord. Yan ang mga positibo. Eto na ngayon, God will provide. Yan po yung pangalan ng Diyos dito sa lugar na ito, ng senaryong ito, Jehovah Jireh. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, verse 9, gumawa ng altar si Abraham. Tingnan niyo ang altar na ginawa. At dapat ikaw at ako'y may altar. Ano yung altar? The place where you will meet God. Hindi mo siya nakikita, pero you worship. Altar in your dining, altar in your room, bedroom, altar in your sala. Ako po'y meron. I kneel down in the sala, in the living room, in my bedroom. That is my altar. Pag ako po ay solo, walang kausap, I talk personally, offer worship. Bago po ako pumunta rito pag Sunday, punong na po ng mga awit ang puso ko. Masarap po pag walang kausap. Kasi nakafocus ka kay Lord. You are drawing nearer to His heart. Nakafocus ka pag wala kang kausap. Despite na may ginagawa ka, pero nakafocus ka, umaawit ang puso mo, holy, we cry, holy, hallelujah, God is here.
always sing that song about the holiness of God and the perfectness of God. I'm reminding myself that God is perfect. Wala akong pwedeng ipula sa Kanya. Wala. Eto ngayon, pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar sa Abraham. Inayos niya yung altar, sa ibabaw nito ang panggatong, inihiga si Isaac, matapos gapusin. Ayan na, natuloy. Eh, di ba nagdeklara? Sabi mo siya, katabi, hindi pa tapos ang kwento. Gayon din sa'yo. Ano man ang nararanasan mo, hindi pa tapos ang kwento. Sabihin mo sa iyong sarili, ano man ang nararanasan mong hindi maganda, hindi pa tapos ang kwento. Hindi pa. Ginapos si Isaac. Nakahanda na ang altar. Hindi pa tapos ang kwento. Sabi natin kanina, pag nakita natin na naganap ang diniklara ni Abraham, lahat tayo'y magdideklara ng gusto mong mangyari. Are you ready? Ginapos. Handa na. Bakit kaya si Abraham ay gayon na lamang katindi ang pagsunod? Mind you, walang alam ang asawa. Bakit? Sometimes, ang mga babae, kontrabida. Sabihin mo, hindi ka kasali roon. Hindi naman lahat. Ito kasi sa senaryong ito, baka kasi si ang bida talaga si Abraham sa buhay niyo, mag-asawa sinong bida? Si Lord. Ito, hindi pinaalam kay Sarah. Lumarga na lang kasi siguradong pipigilan ni Sarah. Biruin mo naman, yan ay binigay tapos ihahandog. Sino na mapapayag? Ikaw kaya? Ikaw kaya? Sabi mo siya ko tabi, ikaw ka? Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong, inihiga si Isaac matapos, gapusin. Ano kaya ang reaksyon ni Isaac? Nagsabi na ako, tupa nasa unggo. Wala pa rin. Lord, tupa. Siguro kayo si Isaac, tupa, ihahandog, hindi ako. Siguro sabi ni Isaac, sige lang, gapusin niyo ako, pero tupa, dating na tupa. Possible yun. Pero naroon ang pagsunod. Andiyan ba tayo? Andun ang pagsunod, andun ang faith. Andun ang love kay Lord. Yan tatlong yan ay mahalaga. Obedience, love, and faith. Meron ka ba niyan? Meron ka ba niyan? Hello? Tingnan nyo, ang ganda ha? Verse 10. Verse 10. Nang sasaksakin na niya. Yan na. Ang bata. Sino yung bata? Sa Isaac. Sasaksakin talagang tunay ha? Tunay ang pagsunod ha? Tunay. Kaya ngayon title, pag ikaw ay sumasamba, nagawa mo ang totoong pagsamba at pagsusurrender, may blessing Tingnan nyo ha? Gising na gising sila dahil story. Nang sasaksakin na niya ang bata, verse 11, tinawag siya ng anghel ni Yahweh. Mula sa langit ay sinabi, Abraham. Hindi ko alam ang boses ng anghel pasensya na kayo, tawa ko, tao. Abraham, narito po ako, sagot na Abraham. Sino tumatawag kay Abraham? Anghel. Narito po ako. 11. 12. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata.
Huwag mong patay ng bata. Huwag mo siyang saktan. Napagdiskitan pa. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Grabe. Testing lang pala. Sabi mo siyang katabi, sa testing papasa ka talaga. Alam ko lahat tayo may testing. In Jesus' name, papasa ka. Humanap ka ng 3. In Jesus' name, papasa ka sa testing. Papasahan mo yan. Papasahan mo ang testing. In Jesus' name, papasahan mo ang testing. Huwag mong kalilimutan ang araw na ito, huling Sunday ng 2024, ng ating pinag-uusapan ay ang kahalagahan, the power of worship. There is a blessing in surrendering your life. There is a blessing. Tingnan nyo nga, ang ganda nito. Hindi mo pinagkait sa akin ang iyong anak. Alam ni Lord, testing lang pala. Sabihin mo sa iyong sarili, kung meron mang Isaac sa buhay mo na pinaso-surrender ni Lord, kung yan ay para sa'yo, isurrender mo man, ibabalik yan sa'yo. Isurrender mo lang. Act of faith ang ipapakita. Ganyang kahalaga. Ganyang kahalaga ang pananampalataya. Kaya mahalaga ang salita ng Diyos para tumaas ang faith. Are you listening? Are you there? Paglingon niya. Verse 13. Yan na nga ang tupa, ang diniklarang tupa. Basa. 13. O, basa. Paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa ng mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Naganap ba ang deklarasyon? Sabi mo sa iyong katabi, kaya nga, pag magpupuri, ikaw ay nagdideklara kung sino si Lord, nagdideklara ka kung anong magaganap sa'yo, ibuka mo naman ang labi mo. Ibubuka ang labi. Kagaya ng ating inaawit kanina, worship, worship Jesus. Tapos yung kasunod ay about Father. Glory to the Father, honor unto His man. Ibubuka mo. Anong ginawa ni Isaac? Kinakabahan siya. Kahit siya kinakabahan, Ama, nasaan ang tupa? Naganap. Nag-provide si Lord ng tupa. Kung anong diniklara niya, naganap. Kapatid, diniklara ni Abraham, babalik sila kasama si Isaac, babalik silang dalawa. Naganap po ba? Ang iyo bang sasabihin pagkalooban ng Lord, magaganap? Yung bang inaawit mo, napapuri sa Panginoon, awit na panalangin, sa tingin mo, kayang lakipan ng Lord ng anointing para maganap? Kaya sabihin mo sa iyong sarili, ibubako mo ang iyong labi at sabihin mo yung gusto mong mangyari sa'yo. Hello? Sino magsasabing ikaw ay may pusong mapagpuri, mapagpasalamat, pusong masunurin? Come on! Ibuka mo ang labi mo. Sabi ko sa inyo ngayon, pag naganap, yuyuko kayo at hingin nyo na sa Panginoon. Anong gusto mo? Yuko at pumikit. Deklarahan mo. In Jesus' name, Lord. Bago matapos ang taon, dinideklara namin may pusong binago mo. Pusong ikaw ang minamahal ng higit. Pusong may pamapagsamba. Sapagkat sa pagsambay may pagpapala. Sa pagsamba, Panginoon, naa-unlock ang blessing. Salamat, Lord. May pusong mapagpasalamat. Open your mouth. Pusong mapagpuri. Pusong punong-puno ng pananalig. Pagtitiwala sa iyo. Salamat, O God. Naririyan ka.
nakikinig, papatulan nyo ang mga sinasabi ngayon, deklarasyon ng bawat isa. Hanggang mamaya, walang mga aksidente, walang mga ospital, magsigaling ang may karamdaman, mapupunta ng Australia, Canada, o saan man destined na makapunta. No delay sa mga plano mo. At walang plano ng kaaway na magaganap. We ask and declare, ikaw, O God, ang may hawak ng susi, ng pintuan, na walang makapagbubukas o makapagsasara. Ang binuksan mo'y walang makapagsasara. Bukas na pintuan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, pintuan ng iyong kalooban ng aking dinideklara. Pintuang masunurin, pintuan ng pananampalataya, pintuan ng pag-ibig sa iyo, na ikaw ang higit na mahal. Pamalakpak sa Panginoon. Binukan niyo yung labi? Ito po kasi ang pagpapala. Na tuwan-tuwa si Lord. Kita nyo, nag-provide ng tupa si Lord. Gawin mo lang ang posible. Sumunod ka. Yung imposible, saan sila kukuha ng tupa? Manghuhuli? Hindi sila sigurado sa kanilang sinasabi, pero pinatulan ni Lord, magpo-provide daw ako ng tupa. Sige, po-provide ko ang tupa. Parinig mo kay Lord. Ngayon, Abraham being a true worshiper, basa po, Abraham, 1, 2, 3, go. Abraham being a true worshiper of God, showed his obedience, sincerity, faith, love, and total surrender to God's will that unlocks God's blessing in his life. Natanggal ang mga tanikala. Tingnan nyo ha. Basa muna, Jehovah Jireh, si God who provides. Genesis 22:14. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag na Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Ito ang maganda. Verse 16. Ako'y nangangako. Remember ha, si Lord ang nagsasalita rito. Watch out. Natuwa si Lord sa pagsamba ni Isaac, ni Abraham at ni Isaac. Anong sabi ng Panginoon? Basa. Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalang Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Next, 17. 17. Ito ang gagawin ng Panginoon. Pagpapalain kita. Pagpapalain kita, sabi ng Diyos kay Abraham. Ito pa ang maganda, kasama tayo dito. Kasama tayo sa pagpapalang meron sa Abraham. Basa. Pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit. Nangyari po yan. Tayo po'y Abraham seed. At nang buhangin sa dagat na hindi kayang bilangin ang mga nasa linya ni Abraham. Ikaw at ako'y nasa linya ni Abraham dahil sa ating connection kay Christ. Hindi tayo kayang bilangin. Iba po ang lahi ni Ismael. Anak ni Abraham sa unang kanyang nakasiping. Pero ang pangako ay na kay Abraham. Makinig kayo. Pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit. At nang buhangin sa dagat, sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Nila, sino yung nila? Ikaw at ako. Kung saan ka man naroroon. Stand firm that you are a child of God. Sasakupin ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Ang kaaway, maraming ninakaw.
Pag napasok mo yon, yung lahat ng ninakaw nila, yung pong sinasabing pursue, overtake, recover all. Pagpapala ay para sa'yo. Dahil ikaw, ako, hallelujah! Hallelujah! Ang kaaway ay talunan sa buhay mo. Titigan mo ang katabi mo at sabihin mo ng seryoso, maniwala ka sa sinasabi ng Biblia. Ang dyablo ay talunan sa buhay ng mga naririto. In Jesus' name. Bakit napasok ang lungsod? Di ang dyablo ang nakagapos. Hindi mo mapapasok kung hindi mo gagapusin ang kaaway, tama? Kaya sabi rito, sasakupin nila ang lungsod. Ibig sabihin, tagumpay kang makakapasok para agawin at kuhanin ang lahat ng ninakaw ng kaaway. Iniuutos ko lahat ng ninakaw ng kaaway from the north, south, east, west. Ito may physical, ito may financial, ito may future, kagalakan, mga panahon na dapat ikaw ay masaya. Lahat ng yan in Jesus' name ay mababalik sa iyo. Magkaroon lang tayo ng tunay na mapagmahal na puso sa Diyos. Number 1 si Lord. Tayo maging obedient at tayo patuloy na manalig sa Kanya. Sino yung makakaranas ng multiple restoration? Yan ang pangako ng Lord. Nangangako daw siya sa pangalang Yahweh na pagpapalain niya si Abraham at lahat ng kanyang salinlahi. Kasama ka doon. Kasama tayo doon ang buhay natin sa paganda. Ang buhay natin sa maputi, ang naniniwala, sabi mo, thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Dahil sa pagsunod ni Abraham. Makinig kayo, mga magulang. Mga magulang ko at kapatid, sa pagsunod na ating patuloy na gagawin, hindi lang ikaw ang mapapagpala, pati ang iyong maging kaapu-apuhan. Sino naniniwala ron, sabihin natin, thank you, Lord. Eto ngayon. Verse 18. Sa magitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat sinunod mo ang aking utos. Kalat po ngayon ng mga Kristiyano saan mang dako ng mundo. Nagtatayo ng mga gawain para ilapit ang mga tao sa Panginoon, sapagkat may pangako si Lord. Magitan ng iyong lahi, ikaw at ako ay lahi ni Abraham. Mamagitan ng iyong lahi, pangako ito ng Diyos, ang lahat ng bansa sa daigdig. So, magitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat sinunod mo ang aking utos. Dahil sa sinunod ni Abraham, ang utos ng Panginoon, ikaw at ako ay may Abraham blessing. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya maging mapagpuri tayo at mapagpasalamat sa Panginoon. Truly, there is a brave blessing at naa-unlock ang pagpapala. Unlock, ibig sabihin, nakakalag. Ibig sabihin, nabubuksan. Sa akin, simple things, yung akin pong kinuwento sa inyong hairband, as simple as this hairband, I appreciate the move of God. Dinideklara ko, unstoppable move of the Holy Spirit to everyone. Sabihin mo sa iyong sarili, unstoppable move of the Holy Spirit. Unstoppable move of the Holy Spirit. Day after day, minute by minute, kahit ikaw ay tulog, may maganda kang panaginip. Quality sleep, quality rest. Every day, ikaw ay pwedeng suprisahin ni Lord. Ayun na, kakamti na. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin, sama-sama silang umuwi sa Beersheba. Naganap po ba ang deklarasyon ni Abraham na sila'y sasamba at babalik? Naganap. Naganap po ba ang deklarasyon ni Isaac? Tupa ang ihahandog? Ikaw ba pag nagsalita, ayon sa salita ng Diyos, sa tingin mo ba magaganap?
Huwag mo nang pigilan ang iyong pagsasalita ng Lord. Breakthroughs is coming, favor is coming, good future is ahead in my life. Healing is coming, healing miracle is coming. Come on, come on. Habang pinapalakpakan natin si Lord, healing is coming, miracle is coming, good future to everyone, salvation to every family, miracle to everyone. Palakpakan natin si Lord. Number 2. Kaya pa, ako kasi kanina ay hanggang number 2. Number 2. Pagkatapos po nito ay ako po ay may 2 imimit. And then, ako po ang magpo-4:30 service. Ayos, sabi mo, ayos. Talagang yung worship, ayos na ayos ang boses. 4:30 service, ako rin. Pero ako may mga kakausapin pa. Ayos, praise the Lord, hallelujah. Number 2, worshiping God in the midst of trials brings miracle. Alam niyo naman kung paano, Lord, ay gumawa ng patotoo sa akin. In the midst of trial, ako'y nagpupuri sa Lord. Marami. Yung pangyayaring regarding sa bouncing check. Biyaya ng Lord. Nakaranas ako. Habang patuloy nagpapasalamat, nagpupuri, hindi napipigilan sa paglilingkod. Kinilos kayo ng Panginoon at niregaluhan niyo ako ng Montero. Sinurpresa niyo ako. In times, in the midst of trial, worship God. Continue to worship God. Aking anak na operahan sa appendicitis, habang nakasakay sa car, I worship God. Hindi natuloy na siya maoperahan. Kasi naglaro na. Nandyan, ating keyboardist. Naglaro na siya, idinaan ko sa bulbok, instead na sa ospital. Nung ako po ay mapasok ng lamig, masakit ito. Tinerapy ako 4 hours. Habang tinetherapy, in pain ako. Sobrang sakit. Pero nung ako'y umawit sa Panginoon, naghimala ang Diyos. Nakalakad ako. Nakapunta pa ako ng Bohol. Nakapag-preach pa ako kinabukasan. There is miracle. In times, in the midst of trials, when we worship God, there is miracle. Bukod sa aking patotoo, sa Biblia ay may naganap. Mahirap ang kanilang kalagayan. Wala silang ginawang mali, pero ikinulong. Ito po ay sa katauhan ni Paul and Silas. Ang ginawa ni Paul and Silas ay ipinag-pray yung batang manghuhula. Yung amo niya ang nagbe-benefit. Kaya lang nadaanan ni Pablo at ni Silas yung manghuhula, pinalaya. Wala na ngayong kita yung amo. Ang ginawa ng amo, basahin natin, anong ginawa ng amo ng bata? Verse 19 ng Acts chapter 16. Sabay-sabay po tayo magbasa. Nang makita ng mga amo ng bata na nawala ng kanilang pinagkakakitaan, sinunggaban nila sina Pablo at Silas. Kinaladkad sa liwasang bayan. Iniharap sa mga may kapangyarihan. Wala namang ginawang mali. Pinagaling niya, pinalaya yung bata. Kaya lang, yung amo ng bata, wala nang kita. Ang ginawa, binalingan si Pablo at Silas dahil sila nagpagaling sa bata. Verse 23, pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila'y ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Sino pong ipinabilanggo? Paul and Silas. Pablo at Silas. Verse 24. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-loobang bilangguan. At inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng 2 mabibigat na kahoy. Verse 25. Na maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin.
At umawit ng mga himno sa Diyos. Kaya nga, in the midst of trial, ikaw ay umawit. Ikaw ay manalangin. May magaganap na himala. Kagaya sa buhay ko. At nakikinig naman ang mga bilanggo. Verse 26, walang ano-ano'y lumindol ng malakas. Sinong may gawa ng lindol? Wala na akong kausap. Parang natatakot pa yata kayo sa bagot na si Lord, magpapalindol. Sino pa? Maganda kasi yung purpose ng lindol. Sandali, hindi pa tapos ang kwento. Intay. Nang magating gabi na, sina Pablo at Silas na nalangin, umawit ang mga himno sa Diyos. Nakikinig naman ang ibang mga bilang. Walang ano-ano lumindol ng malakas at nayanig pati mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto, nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Sino may gawa? Sino gumawa ng himala? Bakit pati yung hindi nagpuri nakalaya? Ikaw, magulang, pag nagpuri ka, kahit yung anak mo hindi, mangyayari. Ang ibang bilanggo, hindi nagpuri. Kasama sa blessing. Hello? Matindi kasi yung ginawa ni Paul. Nanalangin. Yung palang lindol na yon, di ko alam kung doon lang sa bilangguan, kundi doon sa buong lugar na kinaroroonan ng jail na yon. Amen. Pati ibang bilanggo, nakalaya. Sabi mo, ganyan talaga ang ating Diyos, mapagpala. Nagpapaulan sa masasama at mabubuti. Tama. Tama, nagpapasikat ng araw, hindi lang para matuyo ang damit ng mga born again. Nagpapasikat lang araw kahit sa mga hindi born again. Hello? Ganyan kabuti ang ating Diyos. Kaya nung magpalindol, hindi lang si Pablo at Silas ang nakalaya, pati ibang bilanggo. Sabihin natin, thank you, Lord. Ito nangyari. Ito, maganda. Verse 27, nagising ang bantay. Siyempre, kabado na ko nga aking mga bilanggo nakalaya. Nagising ang bantay ng bilanggo at nang makita niyang bukas sa mga pinto, inakala niya nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito binuhat niya ang kanyang tabak. Papakamatay. Nasana. Verse 28, ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan na yung sarili, narito kaming lahat. Huwag mong saktan. Sila'y inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Ito ang ating pinangahawakan. Basa. 31 na, inay. Paano ang gagawin para maligtas? Basa muna. Sumampalataya naman sila. Sumagot naman sila. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Maliligtas ka at ikaw ang iyong sambahayan. Humanap ka ng sasabihan, deklarahan mo yan. Sige, go. 5 tao, tumayo ka, deklarahan mo. Sumampalataya ka. 1, 2, 3, go. 5. Hoy, magsalita. Aba. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Ikaw at ang iyong sabay maliligtas. Hoy, bukas ang bibig. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Ikaw at ang iyong sabay maliligtas. Sumampalataya. Palakpakan natin si Lord. Mga magulang ko at kapatid, may word ang Lord. Kahit ikaw ay may problema, patuloy kang manalig. Parang yung buong sabay madala mo sa Panginoon. Sa anumang pagsubok. Amen? So, anong naganap? Dahil sa pagpupuri, pananalangin, pagsamba, anong naganap? Mga selda. Nagkaroon ng, anong sabi ko roon? When we worship God in Spirit and in truth, there is miracle. Ano yung number 1? When we worship God in Spirit and in truth, and we surrender our lives to Him, ano nagaganap?
unlock the blessing. There is blessing. Ano yung padalwa? Miracle. Anong patatlo? Worshiping God in spirit and truth. Punta na po dito ang mga worship team. Patatlo, worshiping God in spirit and truth brings your heart to the throne of God. Yun po ang totoo. Nalalapit ang puso mo sa Panginoon. Dito na po kayo tumingin. Yan na nga eh. Kaya po. Number 3. Basa po. Tayo po'y tumayo. Basa po. Worshiping God in spirit and in truth brings your heart to the throne of God. Gusto ba natin yon? Biruin mo yung inaawitan, pinagmumulan na yung lakas. Ang ating inaawitan, totoong Diyos. Ating inaawitan ay Diyos ng Biblia. Diyos ng Abraham, Diyos ng Himala. Diyos ng papagaling. Ibigay po natin ang best na pagsamba natin ngayon. Amen? At inihiling ko, i-offer po natin yung Isaac sa Panginoon. Number 4, worshiping God in spirit and truth brings healing. Kaya mamaya, bigay mo yung best na worship, I believe you will experience healing. Sabi po ng Jeremiah 8:22, is there no balm in Gilead? Is there no physician there? The word Gilead or the word Gilead means worship. Kanina pa po ako tinatamaan din eh. Ako po hanggang gabi eh. Hindi ko alam kung saan doon yata nang gagaling. Ito yata eh. The word Gilead means worship. Doon yata galing. Tingnan nyo nga po iyan. Kanina pa po, hindi ko nalang napansin, ako'y po yung nakafocus sa word. Pero ang aking ulo ay hindi masakit. Wala yan. May healing. Yan, diyan nga galing. Hindi na iayos pag Sunday. Ano? Okay. Is there no balm in Gilead? Is there no physician there? The word Gilead means worship. And the verse is asking, is there not healing in worship? Worship the Lord your God, and His blessing will be on your food and water. I will take sickness from among you, and none will miscarry or be barren in your life. I will give you a full lifespan. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, let us worship Jesus. Let us worship the Holy Spirit. Let us worship our Maker. Handa ba tayo? But before that, punta ka rito kung meron kang isusuko. Punta ka lang sa unahan kung may isusukong Isaac. Because of your faith, because of your love, mas mahal mo si Lord. Before the year ends, meron ka bang Isaac na hinihingi ng Lord na isurrender mo? Come forward. Sino bang number 1 sa buhay mo? It's now your opportunity to offer it to the Lord. May mararanasan ka. Hindi lang si Abraham ang nakaranas. Ako'y nakaranas nung i-offer ko ang hiningi ng Panginoon. Ang sarap. Ang saya. God is giving you the opportunity to offer your Isaac. Yung mas mahalaga sa'yo kaysa Lord, i-offer mo yan. May hinihingi sa'yo si Lord, i-offer mo yan. Come forward. Surrender your Isaac. Like Abraham. Kung sinasabi mo, you love God the most. Kung sinasabi mo, there is a blessing and miracle
At ang iyong pag-offer ng Isaac ay isang way of pagsamba. Come forward. Go to the altar. Bring the Isaac. Go to the altar. Concentrate. Release forgiveness. Ask forgiveness. Lahat tayo, focus lang to Jesus, the Messiah. Father God, naririto ang bawat isa. Nag-o-offer ng Isaac sa'yo. Gawan nyo ng himala. I pray. I pray, Lord. Kagaya ko, ginawa niyo ako ng miracle after miracle after miracle. Wonders upon wonders. Nagagawa ko lang sumunod, magmahal, manalig because of you, Holy Spirit, in my life. And the same Holy Spirit who is in me is the same Holy Spirit who is with everyone na naririto. Pakita mo mas mahal mo si Lord. Come to your altar. Offer your Isaac. And let us worship Jesus. Thank you, Jesus. Gawan niyo po ng himala mga nag-o-offer ng Isaac sa iyo. Jesus, worship, let's worship Jesus. Great is His faithfulness, His mercies never cease. Worship His majesty. Sa lahat na nagsasabi na mas mahal mo ang Panginoong Diyos kaysa buhay mo, kaysa sino mang tao, come to your altar. Come in front. Show your faith and love and obedience to God. Never cease. Worship His majesty. Worship Him forevermore. Exalt His name in all the earth. Worship, worship Him forever and evermore. Let's worship His majesty. Lahat na may hiningi sa Panginoon, come forward as an act of your faith, love and obedience. Iwan mo ang iyong kinauupuan. Hindi 3 araw na pagta-travel. Kaunting minuto na paglalakad, going to the altar. Show your faith now, like Abraham. And let us worship once again Jesus and the Father. Worship, worship Jesus. Worship, let's worship Jesus. Great is His faithfulness, His mercies never cease. Worship, worship His majesty. Worship Him forevermore. Exalt His name. Exalt His name in all the earth. Worship Him forever and evermore.
pa, O Diyos, ang ginagawa na naming pagsamba sa araw na ito. Furthermore, exalt His name. Exalt His name in all the earth. Worship Him forever and evermore. Let's worship His majesty. Glory to the Father. Glory To the Father. Honor. honor unto His mighty name. His kingdom everlasting, His power unshakable. Worship His majesty. Narito po kami, Ama. Worship Him forevermore. Worshiping you in His Spirit and in Exalt truth. His name in all. Thank you, Lord, for the open heaven. Thank you, Lord, for the miracle healing. For the provision. Oh, thank you, Lord, for the wonders and miracles. Thank you, Lord, for the unstoppable move of the Holy Spirit. Thank you, Lord, for the heart of worship that brings freedom, brings miracle, unlocks the blessing. Salamat. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Ang mga pintuan ng pagpapalang nakasaray, unti-unti mong binubuksan sa mga may papagpuring puso, may mapagpakumbabang puso, may pusong nagmamahal sa'yo, pusong sumusunod sa'yo. Healing flow, healing, provision, miracle, answered prayer. Thank you, Lord. We are Abraham's seed. Thank you, Lord. Salamat po, Ama, sa katotohanan. We have one heart and one purpose. And this is to worship you, Lord. Creator of heaven and earth, nang iyong trono ay langit, tuntungan mo'y lupa. Our Maker, our most loving Father, our gracious God, our Lord and Savior, Jesus Christ, our holy and perfect God, the Holy Spirit. Salamat po sa pag-create mo sa amin ng pusong mapagsamba. Salamat po, O God, na kapag kami sumasamba, naganap na ito sa buhay ni Abraham, sa kanyang pagsunod bilang pagsamba, pagpapakita na ikaw ay mas mahal. In-offer niya ang Isaac ng kanyang buhay, pero dahil mahalaga pa rin kay Abraham, ang Isaac ng buhay niya, ibinalik mo. Salamat, dakilang Diyos, hindi mo aagawin sa amin. Pagpapalang makakabuti. Hindi pa tapos ang story ng aming buhay. The best is still yet to come. Nakita namin sa story ni Isaac, ni Abraham, na siya'y nagdeklara at naganap ang kanyang deklarasyon. Ganon din si Isaac. Nakita namin kay Paul and Silas na sa kabila ng pagsubok, nagawa pa rin nilang magpuri at may naganap na himala. Father God, I pray for miracle.
Continue to perform miracle in Jesus' name. Sa bawat kahilingan ng iyong mga anak. In this year and the coming years, Father, perform miracle. You never stop performing miracle because you are our miraculous God. Salamat, O God, sa bawat isa na nananalangin niya sa iyo, nananalig, nagmamahal. At kayo may pangako kay Abraham. Yung Abraham's blessing, because we are Abraham's seed, ay matatanggap namin. Kasama kami sa pangako mo kay Abraham dahil sa connection namin sa iyo, Lord Jesus. Sige, sabihin mo yan, Lord Jesus, dahil sa kaugnayan ko sa iyo as my Lord and my Savior, My Lord, my Savior. ang pagpapala ni Abraham, Ang pagpapala ang ni covenant Abraham, mo kay Abraham, covenant mo kay those who Abraham, will bless Abraham will be those who blessed. bless Those who will bless me blessed. will be blessed. Those who And those who will curse Abraham will be cursed. Salamat, O God, pagpapala at pagpapala at pagpapala ang mararanasan ko. At ako'y magiging pagpapala at pagpapala sa iba. Pangako mo, Lord, lahat ng lahi ni Abraham, you will continue to perform goodness. Lahat ng kabutihan at kabubuti ng mga lahi ni Abraham na kagaya namin ay ipagkakaloob mo. Yes, we believe, Lord. Salamat, kagaya ni Paul and Silas, sila'y nanalangin, sila'y nagpuri, sila'y sumamba, nagkaroon ng himala, mga tanikalay na kalag. I declare wala ng tanikala. No weapons formed against everyone will prevail. Mga tanikala, ito'y na-destroyed, nakawlaya ng bawat isa sa kasinungalingan, sa kahirapan, sa anumang takot, sa anumang sakit karamdaman, sa anumang poverty, sa anumang negative utterances. I decree and declare, Father, in your presence, freedom to everyone in every family. Salamat. Jesus, our healer. Receive, Lord, highest worship, glory, honor, power, and thanksgiving. Patulan mo, mga deklarasyon. Patulan mo, Lord. In Jesus' name. Malakas na palakpak sa Panginoon.